po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is September 3, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Soler Entertainment, sa may VIP. Tampo po rin niya kayo po yan at dadalhin po natin. Una sa may Asia Wealth Tower, sa may Liberiza Street, Barangay 34, Pasay. At sa final destination ay sa may Vitan Canteen, Victoria Street, Barangay 658, Intramuros, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, mayan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Kaya sa ating tipong pamilya, pagka tayo po ay may pagkakaisa, matatag tayong tatayo. Ano bang po sa darating sa ating buhay? Ganon din ang ating lipunan. Kapag tayo ay nagkakaisa, anuman ang siyang darating na suliranin, hindi tayo magtigilan. Kasi nandun tayo, magkakakabit kamay. At magkakamayan. Pangatlo, ito ay pagsasalamin ng pamilya. Ang pamilya na namumuhay sa pagkakaisa ay nagpapakita ng pagiging ng Diyos sa kanilang mga kilos at salita. Gusto ko pong magbitin ulit sa 1 Kapitulo 13 at talata 25. Ang sabi ganon, sa pamamagitan nito malalaman ng lahat ng tao na kayo ay aking mga naalagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ito po niya, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Kapag tayo po ay nag-ibig, kapag ang pag-ibig ang pinapairal natin sa loob ng ating tahanan, ito po ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. At kapag yun ay ating pangunahing karanasan, ang pagkakaisa ay isa sa mga ang pagkakaisa ay nagsupa ng pag-ibig ng Diyos ng amaw ng buhay natin. Yan lamang na kaibigan, napakahalaga. At meron mo pagkakaisa sa loob ng ikalawang bahagi. Ano naman ang maaaring mga hadlang sa pagkakaisa ng pag-ibig? Well, bagamat lahat tayo ay nagnanais ng pagkakaisa, ay mga pagkakataon na may mga hadlang na maaaring sumisipa sa pagkakaisa. Kaya mahalagang kilalanin ng bawat membro ng pamilya upang mapanatili ang pagkakaunawaan. Ang una, ang hadlang ay ang kawalan ng komunikasyon. Ang hindi bukas sa pag-uusap o komunikasyon ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at sama. Ang punyo, maraming mga hindi pagkakaunawaan. Maraming mga tao kabilang sa pamilya malalayo ang kanilang pamilya. Ang dahilan sa kawalan ng samayin sa Santiago Kapitulo 1 talata 19, sabi ko, maging matulin sa pakikinig, hindi palautos sa pagsasalita, at hindi madaling magalit. Maging matulin sa pakikinig. Ibig sabihin, unahin natin munang makinig sa kanila bago tayo mag-react. May mga pagkakataon, mga pagkakataon, nauna yung ating reaction bago yung ating pakikinig. Kasi kapag tayo nakinig, bago tayo mag-react, maintindihan natin ang sitwasyon. Kaya yung reaction natin, sa halip na ito ay magdulot ng mas malabo pang
kaya tayo nagalit agad kasi akala natin ay hindi mainam yung ginawa na lang. Pero nung nakinig tayo, tinignan natin ang background story o mapapansin natin na bawat isa kaya naiwasan pagkakot. Bagkus lalo pa yung pagkakisa. Ano ba? Marami na wala kapag natin gawin natin na magbabaw right sa atin at walang pagpapagpapag hindi kita magpapatawag no? Yun po ay inilimit sa atin lahat dahilan sa ating right at walang pagpapagpapag hindi natin natin tama. Ay, mali. Ito pala yun. May mga pagkakataon hindi tayo tama kaya lang dahilan sa ating pride tayo natin tanggapin ang ating pride kaya Uwi din. Ay, oo, tuwi din yun. Uwi din. Oo nga. Na, Nabigla ka lang. Nabigla lang ako sa ano, dahil nakabungan. Biglang kasi sumulpot. Oo. bago pakibaba kayo sa isa't isa asa kita sa pagkakas ngunit nagbibigay ng biyaya sa pagkakas may pangako inamaan ng mga kaibigan kapag ang pagkakababa ang Diyos galing yung taong mapagmataas ito ay masalungat sa Diyos. Doon nasipili natin. Kapag ikay mapagmataas, pride ka, sabihin ko ay ito'y salungat ako sa nais ng Diyos. Pero kung ikaw ay mapagpakumbaba, nung panahon nakilala mo na may pagkukulang ka, nagpakumbaba ka, hindi mo pinairal yung iyong pride. Ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay nagkakano ng biyaya sa tao. Sunod, kawalan ng pagpapatawad. Ito yung mga hadlang mo sa pagkakaisa. Kawalan ng pagpapatawad. Ang hindi ng pagbibigay ng kapatawaran ay naglulubunsod ng bidwaan at sumano. Yung hindi tayo pagpatawad. Oo, nagkamali sila. Oo, mali sila. Oo, hindi mabuti yung kanilang ginawa sila. Pero hanggang doon na lang ito. Nakita mo at inilala naman nila na sila ay mali. Anong mahirap para silang nawala? May mawawala ba sa atin? No? Meron. Mawawala sa atin yung pagkakaisa. No? Hindi naman yun mabibili sa palengke. Hindi naman yun ma-order sa Shopee o kaya sa Lazada. No? Hindi yun mapapayaran. Yun ay sa pamagitan ng ating initiative. Na kung nalaman natin na sila ay nagkamali, tawagin natin. Ang sabi ko sa Colossus 3:13, ang sabi niya gano'n, magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong natawag ito ng Panginoon. Ito po niyo, magpatawad tayo sa isa't isa. What if dumating ang pagkakataon na kayo naman ang nakagawa ng ito? At ayaw nila kayong patawarin. Anong pakiramdam? Diba? Anong pakiramdam? Kaya, kung sa pagkakataong ito, hindi sila ang pagpatawad, ikaw na nakaunawa, ikaw na magpatawad. Sapagkat sa ayon sa kalipas na talata na ating binasa, ang biyaya ng Diyos ay nagkakaroon sa taas ng pagpatawad. Yaman lang kaibigan, sa ngalan ng pagkakaisa, sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos, sa ngalan ng pamilya ng Diyos, kayo mga nakikinig ngayon, mga gusto. Ang
talakayin natin ang ating pagsagawi ng pagtatama. Sapagkat dito, nalilimugan ang pagkakaisa. Ang pamilyang nagkakaisa ay matatag na tatayo sa kanila ng maraming bagong dumarating sa isang pangatlong bahagi ng gusto ko bahagi sa inyo yung mga kwento ng pagkakaisa. Gusto ko kung lagi tayo merong pagbabalik sa Biblia at hanapin natin yung mga kapareha ng ating namin mga kwento ng pagkakaisa sa Biblia. Marami tayong na matututunan mula sa mga kwento ng Biblia kung paano ang pagkakaisa ay nagdulot ng tagumpay at kapayapaan sa pamilya natin. Di ba masarap? Mapayapa ang pamilya natin, nagkakaisa ang pamilya natin kasi nais natin bawat isa iparanas, iparamdam yung kanilang nararanasang pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos. Ilan sa mga halimbawa ng kwento ng pagkakaisa sa Biblia, si Nehemias at ang pagtatayo ng pader. Alam natin yung kasaysayan ni Nehemias. Sa kabila ng mga pagsalungat at hadlang, nagkaisa ang mga Israelita upang maitayo ang pader ng Jerusalem na nasira. Tingnan natin sa Nehemiah o sa Nehemias Kapitulo 4 ang talata ay sa isa. Sabi niya, ang buong bayan ay nagtrabaho ng may buong puso. Dahil sa kanila po pagkakaisa, sila po ay nagtrabaho ng buong puso at ang naging bunga nito matagumpay ng maitayo ang pader ng sila. Alam ko yung pamilya natin, yan yung tayo mga pangkalan. May mga proyekto tayo bilang isang pamilya. Ang kailangan po ay pagkakaisa. At sa pagkakaisa dapat po tayo po gagawa ng magkasama ng na may pagkakaintindihan, may pagpapakumbaba sa isa't isa, hindi papakilati yung pag-ibig. So yun ang isa, yung karanasan ni Nehemias. Ano pa? Pangalawa, yung mga alagad sa panahon ng Pentecostes. Sa araw ng Pentecostes, nagkansa ang mga alagad sa pananalangin at pagkikitay sa pag-ibig. Ayon sa Gawa Kapitulo 1 at talata ay 14, sabi gano'n, sila ay nagkakaisang nagsama-sama at nanalangin. Nung sila po ay nagkaisa, nung sila po ay nakaramdam na dapat sila ay nagkakaisa sa Biblia. Ang sabi ay nagkaisa ang alagad sa pananalangin at pagkikitay sa pag-ibig. Ito ang naging resulta sa kanilang nagkakaisang damdamin sama-sama na nalalangin sa ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay tinanggap ng mga alagad. Kaya nung sila ay nangaral, nung sila ay nagsalita ng tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon, marami ang mga nagsuko ng kanilang buhay sa kapangyarihan ng ating libo-libo yung po nagkaroon ng kanilang mahal na kaibigan, mahal na tagasbayan. Nais mo ba rin suko ang buhay sa kanilang buhay? Sana maintindihan mo na ang susi nito ay ang tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. At sa pagtanggap mo nito, ang bunga nito ay pagkakaisa ng pamilya. At ang pagkakaisa ng pamilya ay siya rin magiging daan at patatag at magiging isa pang karanasan, si Abraham at sa halip na magkano sila, pinili ni Abraham na magpakumbaba at bigyan ng pagkakakristo na bumili ng kapatid na nais. Sa ayon sa Genesis Kapitulo 13 at talata 8, sabi na, huwag tayo mag-away sapagkat tayo ay magkakamag-anak. Yung pagkakisan, yung salitang magkakamag-anak ay napakasarap pakinggan. Sapagkat pagkaminsan ay pinapumalik karanasan natin. Pagka sinabing magkakamag-anak, nandun sa isipan natin ang magkakamag-anak ay ano po? May pagkakaisa.
ang mga magkakapag-anak, pagka sinabing yun ang siyang naririnig ay nandoon sa kalagitnaan ng bagay na siyang nagbubuklod at nagpapalakas ng sakit. Ang salitang magkakamag-anak, ito po ay nagpapahayag na ang Diyos ang siyang nagbubuklod sa magkakaibang ugali, magkakaibang gawin, tungo sa isang nagkakaisang lalaki at sa Diyos. Okay, pangapat, bahagi. Pagkatapos na makita natin at mapag-aralan natin sa mga karanasan ng pagkakaisa, mga paraan upang mapanatili ang pagkakaisa. Ano ang mga paraan para po mapanatili ang pagkakaisa sa Panginoon? Narito ang ilang mga praktikal na mga hakbang paraan upang mapanatili ang pagkakaisa sa inyong pamilya o tahanan. Una, pananalangin bilang pamilya. Ayan, babalik na naman tayo. Ang sama-samang pananalangin ay nagpupuklod ng pamilya at nagpapalakas ng pamilya. Kaya, mainam na sa kabila ng ating kaabalahan, sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid, sikapin natin, idalangin natin sa Panginoon na ang ating pamilya ay maakay natin sa isang pananalangin sa umaga, sa gabi, upang kayo po ay nagkakasama-sama. Maglaan kayo ng panahon ng pakikipag-usap sa ating Panginoon bilang isang pamilya. Pangalawa, pagiging bukas sa komunikasyon. Maglaan ng oras upang makinig at magbahagi ng damdamin. Pakinggan ng may pagtunawa at paggalang ang bawat membro ng pamilya. Alam po niyo, isa sa aming naging ugalian kapag kami isang pamilya ay meron kaming tinatawag na family council. Dito sa family council ay tinatalakay namin yung may mga kinalaman sa pamilya, sa pananalapi, sa kalagayan ng bawat isa, at ipinapahayag ng isa-isa yung mga damdamin. Malayang ipinapahayag nito ang nasa isipan at ang nasa damdamin. Hindi natatakot sa mga magulang, kundi yun ay daan para magkaisa at maging mabuti at maliwanag, malusog ang komunikasyon sa isa't isa. So, mas madali maintindihan ang bawat isa. Diba? So, yun, pagiging bukas sa komunikasyon. Sunod, pagpapatawad at pagpapatawad. Maging handang mapagpatawad at humingi ng tawad kapag kinakailangan. Pagkaminsan, mahirap ito gamitin sa atin. Pero alang-alang sa pagkakaisa, magagawa natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Kapag ito ay maging gawin ng Panginoon, maraming mga pamilya ang siyang magiging modelo na titignan ng iba't ibang mga tao na para bagang nawawalan sa mga pag-asa na maging ang kanilang pamilya na rando ng pagkakaisa. Mapagpakumbaba at mapatawad. Sunod, pagbabahagi ng mga gawain. Magtulungan sa mga gawain sa bahay at maglaan ng oras para sa pagsama-sama. Tinatawag nilang family time. Ang ating ibang pamilya ay panahon para magkasama-sama sa mga para po magkasama-sama na pupunta sa isang dako, sa isang lugar na doon ay hindi naalala ang kapakanan ng tinatawag ng family. Ang sabi ng ating kaibahan, maiksi lang ang buhay natin dito sa lupa. Huwag natin itong bubunin sa pag-aaway, sa hindi pagkakaintindihan, kasakisan. Kaya samantalang tayo magkakasama, let's build memories for our children. Let us build memories for our children. Para yung mga alaalang yun ay maging inspirasyon nila kapag sila ay magpasimula na rin na magtayo ng kanilang sariling pamilya na pinananahanan ng pagkakaisa na siyang bunga ng pag-ibig ng Diyos na bumabalot at nagpapatatag sa pundasyon ng pagsasama ng isang pamilya. Kaya mahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay, itong mga hakbang nito na tinalakay ko ay nais ko rin bagay itong pananasan. Yung pananalangin bilang isang pamilya,
yung pagiging bukas sa komunikasyon bilang membro ng pamilya, bilang isang tahanan, yung pagpapatawad at pagpapakumbaba. Sabi ko kanina, mahirap natin gawin sa atin lang, pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin. Yung pagbabahagi ng mga gawain, yung pagtutulungan, ito, napakainam na ito ay ating karanasan. Sapagkat yan ang siyang magbubunsod ng isang pamilyang mahal ng Diyos na ang pagkakaisa ay nandoon sa bahagi ng karanasan. Kaibigan, mga sumusubaybay, pag-isipan ninyo ang mga aspeto ng inyong pamilya na nangangailangan ng pagkakaisa. Sasabihin ko sa inyo, napakasarap ang pakiramdam na ang pamilya ay nakakaisa. Na nandoon ang respetuhan sa isa't isa. Nandoon ang pagtutulungan. Ang mga hambang ay maaari na inyong maisagawa sa inyong pamilya habang tayo ay magkakaisa. Ang hambang ay maaari natin gawin upang mapagpupulis. Maglaan lang ng oras sa isang forum o kaya sa isang pagkakataon ng family devotion, family meeting, kung saan pag-usapan ng bukas ang mga puso at damdamin upang ito'y matalakay at maging daan na mapalakas ang relasyon ng bawat isa bilang isang tao. Alam mo, ngayon ang mahal na kaibigan, kahit saan tayo pumunta, ano man ang mangyari sa buhay, kapag tayo ay dumating na sa punto na wala na tayo magagawa, diba ang parin-parin natin sa ating pamilya? Mawala na ating hanap buhay. Pag nawala ang ating mga kaibigan, saan tayo punta? Saan tayo babalik? Kaya ang ating pamilya ay alagaan. Ilagay natin sa pangasiwa ng Diyos. Maglaan tayo ng panahon para sa lahat. Higit sa lahat, maranasan naman natin ang pagkakaisa ng pamilya. Na ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap mula sa Kanya. Pag kayo ng ating karanasan, ating pamilya, magiging isang maligay. Hindi po ba ang nais mo kung baging karanasan? Pag yan ang nais mong karanasan, nais kong ipanalangin kita na ito. Nais kong ipanalangin ang iyong pamilya. At dumating na walang oras, hindi lamang kayo ipapanalangin. Hindi ito sarado ba? Ang ating Panginoon. Hindi po, yan dyan po talaga. Bilang isang pamilya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Naway matutunan namin ang magkaisa sa gitna ng mga hamon ng buhay. Turuan ninyo kami ng pagpapakumbaba at pagmamahalan. Naway maghari ang inyong kapayapaan sa aming tahanan sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayo muling tumawag o mag-text sa mga numero nito, 091717-42777 o kaya sa 0968-853-6607. Samahan niyo kami muli sa susunod na episode ng Revelation of Hope na may pamagat sa ating series, Pamilya at Pag-asa sa Pahayag ng Pag-ibig ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral ng Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Sundan kita, O Jesus, ano bang kahinatnan?
Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po mga.